May mga kabataang natatakot gumawa ng mali dahil alam nila ang magiging kapalit nito. Pero mayroon ding ilang mga tila walang takot sa batas, mga menor de edad na paulit-ulit na nasasangkot sa mga krimen dahil alam nilang dahil sa kanilang edad, may posibilidad na makaiwas sila sa mabigat na kaparusahan. Habang layunin ng batas na bigyan sila ng pagkakataong magbago, may mga pagkakataong ang kabaitan ng sistema ay nagagamit ng mga taong walang balak magbago. At kapag nangyari iyon, hindi lamang kinabukasan nila ang nalalagay sa panganib, kundi pati ang buhay ng mga inosenteng taong nagkataon lamang na nasa maling lugar at maling oras. Ang kasong tatalakayin natin ngayong gabi ay isa sa pinakamalungkot na halimbawa kung paano ang paulit-ulit na pagbibigay ng pagkakataon sa isang kabataang lumalabag sa batas ay nauwi sa isang trahedyang hindi na kailanman mababawi pa. Nung madaling araw ng April 31, 2014, bandang 5:30 ng umaga, nabasag ang katahimikan sa West 16th Street sa Indianapolis nang marinig ang isang putok ng baril. Isang babaeng nakatira malapit sa lugar ang sumilip sa kanyang bintana at nakita ang lalaking nakahandusay sa gitna ng kalsada. Agad siyang tumawag sa mga otoridad at dali-daling lumabas upang tumulong. Ngunit paglapit niya, lalo lamang siyang nagtaka sa kanyang nakita. Ang lalaki ay nakahiga sa gitna ng kalsada na tanging sweatpants lamang ang suot. Ang kanyang sapatos, t-shirt at jacket ay nasa malapit lang. Hindi nakakalat na parang may naganap na away o habulan, kundi maayos na nakalapag na tila siya mismo ang naghubad ng mga ito ilang minuto lamang bago mangyari ang insidente. May tama siya ng bala sa tiyan at nasa malubhang kalagayan. Ngunit buhay pa ito at may malay. Pilit nga siyang nagsasalita. Ngunit halos hindi naman maintindihan ang kanyang mga sinasabi dahil sa tindi ng kanyang mga sugat. Dumating ang mga pulis at paramedics makalipas lamang ang 5 minuto. Nang siyasatin ang lugar, wala silang nakitang palatandaan kung ano ang nangyari. Wala rin silang nakitang ID, cellphone, susi o anumang bagay na makakatulong upang malaman kung sino siya. Sa kasamaang palad, pagsapit ng 7:40 ng umaga, sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, binawian na siya ng buhay. Hindi nagtagal na pag-alaman na ang lalaki ay si Nathan Benjamin Trapuzano. Ipinanganak siya noong May 17, 1989 sa Pennsylvania at lumaking kasama ang 5 niyang kapatid. Marami siyang talento. Isa siyang black belt sa karate at mahusay sa athletics, ngunit bukod doon ay mahusay din siyang tumugtog ng violin at piano. Ito nga ang dahilan kung bakit hindi siya madaling makalimutan ng mga nakakilala sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga kakayahan, nanatili siyang mapagkumbaba, matalino at maalalahanin sa kanyang kapwa. Habang siya ay nasa kolehiyo, nag-aral rin siya ng iba't ibang lingwahe. Dahil sa kanyang husay sa pag-aaral, nakatanggap rin siya ng buong scholarship. Doon niya nga nakilala si Jennifer, ang babaeng magiging asawa niya. Nag-aaral noon si Jennifer ng nursing at bukod sa pagmamahalan, pinag-isa sila ng kailang matibay na pananampalataya bilang mga debotong Katoliko. Matapos makapagtapos ni Nathan sa kolehiyo, ikinasal sila ni Jennifer noong taong 2013. Pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa Indianapolis kung saan nakakuha si Nathan ng trabaho bilang software ng developer ng Ivy Tech Community College. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Jennifer ang kanyang pag-aaral upang mas mapaunlad ang kanyang karera sa larangan ng medisina. Sa paningin ng marami, sila ang larawan ng isang matagumpay at masayang batang mag-asawa na may maliwanag na kinabukasan. Si Nathan ay may kakaibang disiplina sa kanyang sarili na dahilan kung bakit lubos nga siyang pinagkakatiwalaan ng tao sa kanyang paligid. Ayon nga sa kanyang mga katrabaho, siya ang uri ng taong maaasahan sa oras ng problema at laging handang tumulong kapag kinakailangan. Makikita ang kanyang pagiging responsable sa bawat bahagi ng kanyang buhay. Hindi niya gustong may iniiwang trabaho o tungkulin na hindi natatapos at palagi niyang sinusubukang gawin ang lahat sa abot ng kanyang makakaya. Pangarap rin ni Nathan na maging mahusay sa kanyang trabaho, maging mabuting asawa at higit sa lahat,
maging pinakamahusay na ama para sa kanyang magiging anak. Halos araw-araw nga siyang gumigising bago sumikat ang araw upang mas marami pa siyang magawang bagay bago magsimula sa trabaho. Para sa kanya, mahalaga ang bawat minuto at ayaw niyang masayang ang oras. Hindi nagtagal matapos ang kailang kasal, dumating nga ang isang napakasayang balita para sa mag-asawa dahil buntis na si Jennifer. Labis ang tuwa ni Nathan nang malaman niyang magiging ama na siya. Mas lalo pa nga siyang nasabik nang malaman niyang babae ang kailang magiging anak. Nakapili na rin agad sila ng pangalan para rito, si Cecilia Marie. Ang mga unang buwan ng 2014 ay naging panahon ng paghahanda at pananabik para sa kailang lumalaking pamilya. Pagsapit ng May 2014, dalawang mahalagang okasyon ang kanilang inaabangan. Una, ang anibersaryo ng kailang kasal at makalipas lamang ang 15 araw ay ang ika-25 kaarawan ni Nathan. Ngunit bago pa man dumating ang mga pagdiriwang na iyon, may binago si Nathan sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Dati ay regular siyang nag-iihersisyo sa gym tuwing gabi pagkatapos ng kanyang trabaho. Ngunit nang malaman niyang magkakaroon na sila ng anak, agad na nagbago ang kanyang prioridad. Ayaw niya na ngang maiwang mag-isa si Jennifer sa gabi, lalo na nga't buntis ito. Alam din niyang kapag dumating na si Cecilia Marie, mas gugustuhin niyang gugulin ang bawat libreng oras niya kasama ang kanyang pamilya. Kaya't nakaisip siya ng paraan upang maipagpatuloy niya pa rin ang pag-iihersisyo nang hindi naaapektuhan ang oras niya para sa kanyang asawa. Nagsimula na siyang gumising ng eksaktong alas 5 ng umaga habang mahimbing pang tulog ang buong komunidad. Habang nagpapahinga si Jennifer, lumalabas na siya upang mag-jogging at maglakad sa kailang lugar. Pagkagising ng kanyang asawa, nakauwi na siya. Ang kanyang mga gabi naman ay nakalaan lamang para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nakahiga sila, ipinatong ni Nathan ang kanyang kamay sa tiyan ng kanyang asawa. Sa mismong sandaling iyon, unang gumalaw ang kailang anak na si Cecilia Marie at naramdaman niya ito sa kanyang palad. Isa nga itong masayang sandali para sa isang amang sabik na makita na ang kanyang anak. Habang tahimik silang nag-uusap ng gabing iyon, inamin ni Jennifer ang isang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang isip. Sinabi niyang natatakot siyang isipin ang kanyang buhay kung sakaling mawala si Nathan. Hindi niya maisip kung paano siya magpapatuloy kung may mangyayaring masama sa kanyang asawa. Kalmado lamang ang naging sagot ni Nathan. Sinabi niya na kakayanin niya ito at magagawa pa rin niyang magpatuloy kahit wala na siya. Sa oras ngang iyon, tila isa lamang itong simpleng pag-aalala ng isang asawa. Wala ni isa sa kanila ang nakaisip na ilang oras na lamang ang lilipas bago magkakaroon na nakakatakot na kahulugan ang mga salitang iyon. Pagsapit ng alas 5 ng umaga noong April 1, 2014, tumunog ang alarm ni Nathan. Tahimik nga siyang bumangon at maingat na kumilos upang hindi magising ang kanyang asawang si Jennifer. Habang naghahanda para sa kanyang karaniwang paglalakad tuwing umaga, sinadya niyang iwan sa tabi ng kama ang kanyang pitaka, bank card at ang kanyang cellphone. Isa itong personal na patakaran na matagal niya nang sinusunod. Para sa kanya, kung lalabas ka bago sumikat ang araw, mas mabuting huwag kang magdala ng mahalagang gamit na maaaring makaakit sa masamang loob. Pagkatapos nga nito, lumabas na siya ng bahay para mag-jogging. Nang magising si Jennifer bandang alas 7 ng umaga, agad niyang napansin na may kakaiba. Sa mga oras na iyon, dapat ay nakauwi na si Nathan mula sa kanyang pagtakbo. Nakaligo na ito at naghahanda ng pumasok sa trabaho. Ngunit, kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanilang apartment. Napansin niya rin na naroon pa rin ang lahat ng gamit ni Nathan. Nakatabi rin ang malinis na damit nito na inahanda niya para sa kanyang trabaho ng araw na iyon. Iisa lamang ang ipinapahiwatig ng lahat ng iyon, hindi na nakauwi si Nathan matapos umalis ng bandang alas 5 ng umaga. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jennifer. Agad siyang lumabas upang hanapin ang kanyang asawa. Alam niyang ang karaniwang dinaraanan nito tuwing umaga, ang mga kasadang madalas nga nitong lakarin o takbuhan bago sumikat ang araw. Sa una, hindi pa siya gaano nag-aalala. Maingat niyang sinundan ang ruta ni Nathan, umaasang makikita niya ito sa unahan. Ngunit, habang papalapit na nga siya sa West 16th Street, lalo niyang naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi na nga niya maalis sa isip na may masamang nangyari. Pagkarating niya sa isang intersection,
Dito tumambad sa kanya ang isang eksenang madalas lamang napapanood sa mga balita. Nakaharang ang dilaw na police tape sa buong kalsada habang nakaparada ang ilang sasakyan ng pulisya. Lumapit nga siya sa isang pulis at nagtanong kung ano ang nangyari. Sa simula, maingat ang kailang mga sagot. Sinabi nilang may isinasagawa silang investigasyon at hindi sila maaaring magbigay ng detalye. Ipinaliwanag naman ni Jennifer na halos 2 oras na ang nakalipas mula nang umalis ang kanyang asawa para mag-ehersisyo, ngunit hindi pa nga ito umuuwi. May isang pulis naman ang nagtanong kung may dala bang ID ang kanyang asawa. Sumagot naman si Jennifer at sinabing wala. Dahil ugali nga ni Nathan, naiwan sa bahay ang lahat ng mahalagang gamit nito kapag nagja-jogging siya ng madaling araw. Agad namang nagbago ang ekspresyon ng mga investigador nang marinig nila ang sagot na iyon. Dahil hanggang sa mga oras na iyon, hindi pa nga nila opisyal na nakikilala ang lalaking natagpuan sa kalsada dahil wala itong dalang anumang ID. Kinuha ni Jennifer ang kanyang cellphone at ipinakita ang larawan ni Nathan. Halos agad nga itong nakilala ng mga pulis. Siya ang parehong lalaking isinugod nila sa ospital, ilang oras lamang ang nakalipas. Sinabi nga sa kanya ng pulis na ang lalaking nasa larawan ay pumanaw na sa ospital bandang 7:40 ng umaga. Hindi naman lubos makapaniwala si Jennifer sa kanyang narinig. Hindi niya nga matanggap na wala na ang kanyang pinakamamahal na asawa. Mabilis na kumalat sa buong komunidad ang balita tungkol sa pagkamatay ni Nathan. Hindi lamang takot ang naramdaman ng mga residente kundi matinding galit. Matagal nang kilala ang lugar dahil marami nang insidente ang mga nangyari rito. Hindi na bago sa mga tao roon ang mga ulat ng pamamaril, ngunit kadalasan ay may kaugnayan ang mga ito sa alitan ng mga grupong sangkot sa ilegal na gawain at ipinagbabawal na droga. Bihira ngang nadadamay ang mga ordinaryong mamamayan na walang kinalaman sa ganoong mundo. Si Nathan ay isang simpleng mamamayan, isang mapagmahal na asawa, isang mabait na ama, isang magiging ama at isang lalaking abala sa pagtupad sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Wala rin siyang kaaway, walang kinalaman sa krimen at wala siyang dahilan upang maging target ng sinuman. Kaya't habang lumalalim ang investigasyon, iisang tanong ang bumabagabag sa lahat. Kung walang kinalaman si Nathan sa anumang illegal na gawain, bakit siya ang naging biktima? Sa puntong iyon, unti-unti nang nabuo ng mga investigador ang buong larawan na nangyari. Lumalabas na may grupo ng mga kabataang sospek na gumagala sa lugar bago sumikat ang araw. Naghahanap ang mga ito na madaling mabibiktima ng pagnanakaw. Nakakagulat na halos eksaktong tumugma ang kailang dinaanan sa karaniwang ruta ni Nathan tuwing umaga. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, natukoy ng mga otoridad ang pangunahing sospek na nagngangalang si Simeon Adams. Isang 16 years old na kabataan na may mahabang record na ng mga paglabag sa batas. Kasama niya noong umagang iyon ang isa pang kabataan na kalaunan ay naging mahalagang saksi sa kaso. Ayon sa mga investigador, magkasama silang gumagala sa lugar bago sumikat ang araw habang naghahanap ng mabibiktima ng pagnanakaw. Nang matagpuan ng mga detective ang kasabwat ni Simeon at makuha ang kanyang pahayag, unti-unting nabuo ang pangyayari noong umagang iyon. Ayon sa kanyang salaysay, nang maabutan nila si Nathan, agad na humingi si Simeon ng pera at mahalagang gamit dito. Kalmadong ipinaliwanag ni Nathan na wala siyang dalang pitaka, cellphone o anumang bagay na maaari nilang nakawin. Ngunit, hindi siya pinaniwalaan ni Simeon. Dahil kumbinsido itong may itinatago si Nathan sa kanyang mga damit o sapatos, inutusan niya itong hubarin ang mga ito. Sa kabila ng pagiging black belt sa karate at sanay sa disiplina, mas pinili ni Nathan na huwag lumaban. Isa itong payong madalas na ibigay ng mga eksperto kapag may armadong humaharang, huwag lumaban upang hindi lumala ang sitwasyon. Isa-isang ang hinubad ng biktima ang kanyang sapatos, t-shirt at jacket at inilapag ang mga ito sa kalsada. Habang nakataas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, sinubukan niyang ipakita na wala siyang balak lumaban at wala talaga siyang anumang mahalagang dala. Ngunit ayon sa mga investigador, lalo lamang nainis si Simeon na mapagtanto niyang wala silang makukuha sa biktima. Sa isang iglap, binaril niya si Nathan sa tiyan bago tumakas kasama ang kanyang kasamahan. Habang lumalalim ang investigasyon, natuklasan ng mga otoridad ang mas nakakalungkot pa na kwento sa likod ng krimeng ito.
Nang suriin nila ang nakaraan ni Simeon Adams, malinaw na lumabas na hindi sana mangyayari ang trahedyang ito kung naging maayos lamang ang pagpapatupad ng sistema. Sa edad pa lang niya na 16, meron na pala itong record ng 29 na magkakahiwalay na paglabag sa batas, kabilang ang ilan sa mabibigat na kaso. Noong December 2013, naaresto siya sa isang kaso ng pagnanakaw ng sasakyan. Ngunit sa halip na manatili sa kustudiya, pinayagan siyang manatili sa ilalim ng house arrest habang hinihintay ang paglilitis. May itinalaga ring opisyal na dapat nagbabantay sa kanya. Ang trabaho nito ay tiyaking nasa bahay si Simeon sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pagbisita. Ngunit dito nagsimula ang serye ng pagkukulang. Sa unang pagbisita ng opisyal, wala si Simeon sa kanilang bahay. Nang bumalik ito sa ikalawang pagkakataon ay wala pa rin ito. Ayon nga sa patakaran, dapat sana ay humiling na agad ng waran para sa kanyang pag-aresto pagdating na ikatlong paglabag. Ngunit hindi ito nangyari. Sa halip, patuloy lamang na itala ang kanyang mga paglabag ng walang agarang aksyon. Umabot pa nga sa 9 na beses na nilabag ni Simeon ang kanyang house arrest. Ang ika-9 na paglabag ay naitala noong March 5, 2014. Bagamat na ipaalam ito sa korte, hindi inirekomenda ng opisyal ang agarang pagkulong sa kanya. Dahil dito, nanatili siyang malaya habang hinihintay ang kanyang paglilitis. Ang detalyeng iyon ang habang buhay na magpapabigat sa kasong ito. Dahil kung siya ay nakulong matapos ang kanyang mga ginawang paglabag, malamang nasa likod na nga siya ng rehas pagsapit ng April. Kung nangyari iyon, hindi na sana nasangkot pa ito sa iba pang krimen. At higit sa lahat, hindi na sana nagtagpo ang landas nila ni Nathan sa madilim na umagang iyon. Kalaunan, nasangkot si Simeon sa isa pang marahas na insidente kung saan siya mismo ay nagtamo ng tama ng bala sa leeg. Isinugod siya sa ospital at ilang panahon ding nawala ng malay. Nang siya ay tuluyang magkamalay at gumaling, muling umusad ang kaso tungkol sa pagkamatay ni Nathan. Kahit 16 na taong gulang pa lamang siya na maganap ang krimen, iginiit ng mga taga-usig na napakabigat ng kanyang ginawa upang ituring lamang ito bilang kaso ng isang minor de edad. Dahil dito, hiniling nilang litisin siya bilang isang nasa hustong gulang na. Tumagal ng halos 2 taon ang proseso ng kaso. Nang dumating ang araw ng paghatol, ang kabataang minsang tumayo sa korte bilang isang minor de edad ay isa ng ganap na lalaking nasa 8 gulang. Sa paglilitis, sinubukan ng depensa na ipakita ang mahirap na pinagdaanan ni Simeon Adams upang makahingi ng simpatya mula sa korte. Napag-alaman na nalunod ang kanyang ina nung 1 taong gulang pa lamang siya, habang ang kanyang ama naman ay paulit-ulit na nakakulong at nakakalaya sa loob ng maraming taon. Dahil dito, halos ang kanyang tiyuhin na lamang ang nagpalaki sa kanya. Sa korte, sinabi ng kanyang tiyuhin na ginawa niya ang lahat upang ilayo si Simeon sa mga gang at sa magulong buhay sa lansangan. Ngunit para sa marami, mahirap baliwalain ang mahabang listahan ng kanyang mga paglabag sa batas. Ayon nga sa mga record, nagsimula na ang kanyang mga problema sa mga otoridad nung siya ay 10 taong gulang pa lamang. At pagsapit nga ng panahon na nakasalubong niya si Nathan, inilalarawan na siya ng mga investigador bilang isang taong matagal nang nawala ng pagpapahalaga, hindi lamang sa kanyang sariling buhay, kundi maging sa buhay ng iba. Mas lalo pang ikinagulat ng mga tao ang kanyang kilos sa loob ng korte. Sa halip nga na magpakita ito ng pagsisisi o kahit kaunting panghihinayang, tila wala siyang pakialam sa mga nangyayari. Ayon pa sa ilang naroroon sa pagdinig, ilang beses pa siyang nakitang nakangiti habang nakatingin sa nagdadalamhating pamilya ni Nathan. Maging ang ilang opisyal sa korte ay nabahala na sa kanyang asal. Nang dumating ang oras para sa mga pahayag ng pamilya ng biktima, nagpakita ng matinding katatagan si Jennifer. Sa kabila ng sakit na kanyang dinaranas, tumayo siya sa harap ng korte at ikinuwento ang mga panic attack, mga gabing hindi siya makatulog at ang matinding lungkot na araw-araw niyang pinapasan mula nang mawala ang kanyang asawa. Ngunit pagkatapos nito ay may sinabi siyang ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng lahat na nangyari, ipinahayag niya na pinapatawad niya ang taong pumatay sa kanyang asawa, kahit hindi naman ito humihingi ng tawad. Ang naging reaksyon naman ni Simeon ay tila nagyayelong katahimikan. Nang direktang tanungin naman siya ng hukom
kung naapektuhan ba siya sa mga salita ni Jennifer at ng sakit na dinaranas ng pamilya. 3 salita lamang ang kanyang isinagot, hindi, Your Honor. Hindi na umabot ang kaso sa isang buong paglilitis na may hatol ng hurado. Tinanggap ni Adams ang isang plea agreement at formal na umamin sa kanyang pananagutan sa pagpatay kay Nathan. Dahil dito, hinatulan siya ng 55 taong pagkakabilanggo. May iba pa rin siyang kinaharap na kaso kaugnay sa mga iba pang mararahas na insidenteng kinasasangkutan niya bago siya tuluyang nahatulan. Gayunpaman, ipinasya ng korte na pagsabayin ang pagsisilbi ng kanyang mga sentensya sa halip na sunod-sunod na ipatupad. Sa ilalim ng batas ng Indiana, kinakailangang pagsilbihan ng mga nahatulan ng ganitong kabigat na krimen ang malaking bahagi ng kanyang sentensya bago siya maging kwalipikado para sa posibleng parol. Ibig sabihin, aabutin pa na humigit kumulang 27 years bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong humiling ng parol. Ngunit kahit may hatol na, hindi pa rin nawala ang mga tanong ng marami. Marami ang nagtaka kung bakit ang ikalawang lalaking nakita sa surveillance video nung umagang iyon ay hindi nakasuhan. Ayon sa mga taga-usig, wala silang sapat na ebidensyang magpapatunay na aktibo itong nakilahok sa mismong pamamaril. Bagamat nakita siya sa lugar ng krimen, wala raw matibay na patunay na hinikayat niya o direktang tinulungan si Simeon sa pagbaril sa biktima. Sa halip, naging mahalagang saksi siya sa prosekusyon upang mapatibay ang kaso laban sa pangunahing sospek. Sa opisyal na record, si Simeon Adams lamang ang itinuturing na may direktang pananagutan sa pagkamatay ni Nathan. Pagkatapos ng paglilitis, nagsimula ang panibagong hamon para kay Jennifer at sa pamilyang Trapuzano. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng hustisya, kundi tungkol sa pagharap sa bagong buhay na hindi nakasama si Nathan. Sa kabila nito, pinili nilang ituon ang kailang pansin hindi sa paraan ng kanyang pagkamatay, kundi sa mabuting buhay na kanyang iniwan bilang alaala. Makalipas lamang ang 3 linggo matapos ang trahedya, isinilang na nga ni Jennifer ang kailang anak na si Celia Marie. Para sa pamilya, ang kanyang pagdating ay tila liwanag na sumikat matapos ang pinakamadilim na yugto ng kailang buhay. Habang lumalaki si Celia, mas lalo nilang nakikita ang kanyang ama sa kanya. Mula sa kanyang mga ngiti hanggang sa maliliit na kilos at ekspresyon, pakiramdam ng pamilya ay may bahagi pa rin si Nathan na patuloy na nabubuhay sa kanilang piling. Sa kabila ng lahat na pinagdaanan, hindi sumuko si Jennifer. Tinapos niya ang kanyang pag-aaral at ipinagpatuloy niya ang karerang matagal niya nang pinaghirapan. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho siya sa larangan ng medisina at ginagawa ang lahat upang mabigyan si Celia ng magandang kinabukasan. Isang kinabukasang alam niyang pinapangarap din ng kanyang asawa para sa kanilang anak. Sa huli, hindi lamang si Nathan ang nawala ng buhay sa araw na iyon. Isang anak ang lumaki na hindi man lamang nasilayan ang kanyang ama at isang asawa ang naiwan na bitbit ang mga pangarap na hindi na nga nila matutupad ng magkasama. Ngunit kahit wala na si Nathan, patuloy siyang nabubuhay sa mga alaala ng kanyang pamilya at sa anak na araw-araw nagpapaalala kung gaano siya kamahal. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede po ba akong makahingi ng isang like? At mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Ako po si Denise at see you in my next video.